Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga mensahe ni Leo. First card, we have the Five of Cups. Meron kayong kinakalungkot, no? For some of you, nalulungkot, may panghihinayang, maaari na meron kayong, feeling ko dito, no, pumasok agad na mensahe is, medyo matagal na to. No? Medyo matagal na tong nangyari. Kung ano man ang pinanghihinayangan ninyo, this happened already a while ago. No? Hindi ito bago. Matagal na siya. Ngayon mo lang siguro siya naiisip, no, na meron kang pinanghihinayangan sa bagay na to. But you know what, Leo, huwag ka nang manghinayang, no? Don't spend time uh, having regrets. Kasi kung meron man bagay, no, na nangyari, hindi mo pinili, or iba yung pinili mo, or iba yung naging decision mo, kung bakit siguro hindi dumating yan sa buhay mo, hindi nangyari, or hindi yun ang pinili mo, it's simply because it's not for you. Kasi otherwise, kung yan ay para sa'yo, if that's what is the best for you na pangyayari, hindi ka hahayaan or hindi hahayaan ng divine universe na mawala yun sa landas mo. Diba? Kung para yan sa'yo, ibibigay at ibibigay yan sa'yo ng divine universe. At hindi siya mawawala, no, sa landas mo, sa buhay mo. Kaya wag ka nang mag-alala, wag ka nang manghinayang, wag mo nang isipin yon, kasi it's better to focus on what you have right now, and it's better to focus on moving on from that, kasi wala ka naman ng power na over that. Tapos na yun, nangyari na yun. That's behind you, kaya forget about it and focus on what you have right now. Okay? Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung yung mga bagay na yan, sitwasyon na yan, na panghihinayangan mo, kung yan ang makakabuti para sa'yo, kung yan ay talagang nakatakda para sa'yo, sana yan ang meron ka sa ngayon. At hindi iaalaw ng divine na mawala yon sa buhay mo. 'Di ba? Kaya, don't regret anymore. Huwag mo nang panghinayangan yan. Huwag mo nang isipin yon. Move on. So, we have King of Pentacles. Ito yung maaaring nag-aantay sa iyo sa ngayon. Ang energy ni King of Pentacles. Maaaring ito yung magiging sitwasyon mo sa ngayon. Magiging yayamanin ka, diba? Mapera, maaaring marami kang, pwedeng ang daming lucrative opportunity ito. No? Pwedeng lucrative offers ang meron kayo rito kay King of Pentacles. Pwedeng marami ang perang dadating, no? Perang dadating para ngayon na para makapag-ipon ka, para ma-establish mo na yung inyong financial future, para na makapagsimula ka na ng komportableng or mas komportableng pamumuhay, yung gano'n, no? It is now, no, with the King of Pentacles. Kaya kailangan na tanggalin mo na yung negative energy na to para walang maging sagabal sa pagdating, sa pagpasok ng energy ni King of Pentacles. Okay? So, isa pa, Leo, pwede, no, na ang iba sa inyo sa ngayon, talagang nandoon na kayo sa puntong mayaman na kayo. 'Di ba? Marami na kayong ipon. Mataas na yung position mo sa trabaho. Meron ka ng konkretong source of income. Yung mga ganun ba? So, kung hindi man, baka yun ang pangarap mo na magkaroon ka or makapunta ka din, makaupo ka sa trono na katulad ng kay King of Pentacles. So, just keep working hard. Keep working on it. No? Habang may hininga tayo, habang may buhay, may pag-asa tayo na makamit natin ang mga pangarap natin. Kaya samahan mo lang ng tiwala sa inyong sarili, tiwala sa divine, sa kanyang plano para sa iyo, and sipag at tiyaga. So we have the moon.
Pupuwede ng iba sa inyo is confused about something, maaaring kayo ay nalilito. Maaaring may desisyon kayo na kailangan gawin sa ngayon and nalilito ka, hindi mo makita yung totoo mong sitwasyon sa ngayon kasi baka alam mo yun, malabo pa 'no, sa'yo. Maaaring may mga bagay pa na gusto kang alamin, gusto mong marinig, gusto mong matutunan pero hindi mo pa nakukuha yung mga impormasyon na yan kaya parang malabo pa ang lahat 'no, para sa'yo. So, pupuwedeng may gano'ng ganap. So, by the way, maraming salamat 'no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat. Prosperity. Swerte mo, Leo. No? Talaga magkakapera ka sa ngayon. Si King of Pentacles kasi, this is wealth. This is abundance and prosperity. No? So, talagang may perang dadating, makakaluwag-luwag ka talaga pagdating sa kaperahang aspeto. With the prosperity, sabi dito, focus on the positive and more good will come. Diba? Kaya nga, kailangan tanggalin mo na tong negative energy na to, yung negativity na nararamdaman mo, yung regrets, panghihinayang, mga ganyan. Tanggalin mo na yan. No? I-transmute mo na ito into something positive para wala na makapigil na pumasok ang swerte ni King of Pentacles sa'yo at magkaroon ka na ng abundance and prosperity. 'Di ba? Give thanks for blessings and they will multiply. Prosperity begins in the mind. Ayan. So, yun. Give thanks daw to blessings. Kasi nga, 'di ba, Leo, kapag marunong kang magpasalamat ng kahit ano, no? Kahit mga simpleng bagay, simpleng biyaya na binibigay sa'yo ng universe, anything. No? Yung gumising lang tayo sa umaga, 'di ba? Galing tayo sa tulog, yung gumising lang tayo sa umaga, that is already a huge blessing. Kaya nga dapat, 'di ba, hindi pa man tayo dumidilat, no? Hindi pa natin dinidilat ang mga mata natin sa umaga, dapat ang una nating pinagdadasal is salamat, 'di ba? Kasi nagising tayo. Salamat at alert ang diwa natin. Gising tayo, 'di ba? So because that is already a huge blessing to start the day. Kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat. Lagi tayong nagte-thank you sa universe for anything, for all the blessings na binibigay niya sa atin. Kasi the more na nagpapasalamat ka, the more na na-appreciate mo ang mga the more na na-appreciate mo yung mga blessings na yan na bigay ng divine universe, mag-aano ka, mag welcome ka ng mas marami pang biyaya. Kasi mas marami pang ibibigay sa iyo ng divine. So what else? We have mercy. Let compassion fill your world. Okay? Offer kindness to all living things. What you give, you also receive. Okay? So, siguro din maging maawain ka, no? Matulungin ka, maawain ka, very compassionate ka, you're very supportive of other people as well. Mabait ka, no? You are doing good deeds, no? Nag-o-offer ka ng mga tulong sa ibang tao kaya ah pagpapalain ka talaga, 'di ba? Pagpapalain ka ng divine universe. When you are blessing other people, the universe is also going to bless you with more. So we have journey, focus on how far you have come, not how far you have to go. You will find help in unexpected places. Yun, huwag kang mag-overthink. No? In other words, don't overthink. Huwag mong alalahanin, huwag mong isipin kung gaano pa kalayo ang lalakbayin mo to get to your goal, to get to achieving kung ano man ang goal mo, 'di ba? But mas magandang isipin mo kung paano ka nakarating sa puntong ito ng buhay mo. How did you get here, 'di ba? Sa kung ano man ang meron ka ngayon, kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, 'di ba? That cherish those times, no? I-enjoy ninyo yung journey ninyo rather than problemahin, no? Kung gaano pa kalayo ang kailangan ninyong puntahan, 'di ba? Para na ma-achieve mo yung ano mo, yung pangarap mo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.